Good morning sa lahat ng mga totoong tagasunod ni Kristo. At sa hindi pa man tagasunod ni Kristo, hindi pa believers of Christ, good morning. So, welcome to my channel. So, ngayon ang ibabahagi natin na salita ng Diyos ay itong sa Matthew chapter 4, itong pag-aayon ni Kristo. So, kapon, yung topic natin is about the Acts chapter 2, yung pag-pour out or pagpuspos ng banal na espiritu sa mga alagad ng Diyos. So, sa ating generation, hindi na gaanong ganyan talaga. Bibihira na lang yung makakita ka ng tao na may apoy sa kanyang katawan o sa kanyang ulo through spiritual eyes, kasi binubuksan yun ni God yung spiritual eyes natin para makita natin yung tao talaga na mayroong apoy sa kanyang ulo o apoy sa kanyang katawan. So, makikita yun through spiritual eyes. So, kung sa ngayon kasi na panahon, bihira na yung tinatawag na gatherings na talagang revival, bihira na mangyari yon. Kasi ang tao ngayon is puro na base sa trabaho, worry sa pera, worry sa pagkain, kailangan magtrabaho. Ay, kahit nga ako minsan may pagkataon na ganyan, worry. Pero, I trust God. So, kung hindi ka man nabigyan ng speaking tongues na gift, okay lang din yon. Ang importante lang naman is you can talk with the Holy Spirit, to the Holy Spirit, na kung ano yung mga dasal mo, you can talk to Him. Pero kung ibibigay sa iyo yung magkaroon ka ng gift na ganyan, di mas okay din. You can talk to God in speaking tongues. So, anytime naman you can talk to God even in the speaking tongues. Pero kung gusto mo mag-desire na ganyan, mas mabuti din na magkaroon ka ng ganyang power. Kasi there is power in speaking tongues. Pero hindi lahat ng nag-speaking tongues is may power, kasi yung iba naman is sabi ko hapon is baka na lang nila is expression na lang o habit na lang nila, kasi makita naman sa buhay nila. So ayun, proceed tayo sa sa Matthew chapter 4. Babasahin ko. Kung meron kayong mga Bible, just open it with me. Pagkatapos ni Jesus ay dinala siya ng espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-aayuno si Jesus, at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawis sa bibig ng Diyos. So, ito yung pag-uusapan natin, yung fasting, kasi pinaka-importante ito din sa buhay ng tao. Talagang mayroon ka talagang fasting, hindi lang prayer. Yung fasting kasi isa yung paraan na kinalimutan mo ang sarili mo. Sa isang araw nga lang na fasting, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi mo kakayanin. So, isa tong paraan na you forget yourself. Diba? Yung mga kain-kain mo, pinalimutan mo, desire mo sa lustful desire mo, yung mga material things, so ano mga lustful desire, fleshly desire. Ayun, through fasting, halimbawa ngayon, fasting ka, gusto mong talagang gamitin ka ng Diyos, so you can fasting, kasi sa fasting doon kikilos ang Diyos sa fasting, lalo na yung fasting mo ay kalooban ng Diyos, talagang kikilos ang si God sa fasting. So huwag kang mag-fasting na porque na fasting ka, pinapakita na fasting ka, tulad ng ibang mga religion, napapasting sila, napapakita sila ng fasting. So sinabi na nga sa Biblia, diba, na huwag kang magpapakita kung magdadasal ka o mag-aayuno man, lalo na pag-aayuno. So huwag mong ipahalata. So malalaman na lang na fasting ka pag hindi ka na kumakain ng 2 days, 3 days. So alam na nila yon na fasting ka ng pamilya mo. So huwag mong ipapaalam, kasi pag ipapaalam mo, kikilos ang dyablo. Pagkikilos ang dyablo, hindi ka na makapag-fasting, kasi ititim ka ng pagkain, na masarap na pagkain, kung ano-ano mang pagkain.
So ito yung pinaka-importante din, fasting. Pagkalimot sa sarili, para ma-strengthen yung soul mo, strengthen yung spiritual mo. Kasi yung soul natin kailangan nating i-discipline through fasting. Yung prayer is always yung prayer Pwede ka naman pray every time without fasting. Pero magtaka ka nga, yung prayer mo is bakit naharangan? Parang hindi dinidinig. Kasi yung diablo is humarang sa prayer mo, 'di ba? Nagtaka ka na pray ka, empty pa rin yung puso mo, 'di ba? Kasi wala ka doon sa tinatawag na denying yourself through fasting. Alam naman natin pag fasting, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Elijah 40 days, Jesus Christ 40 days, at meron man nag-fasting na 60 days, yung kay kakilala kong pastor, 60 days siya. And in 40 days, hindi pa talaga natanggal yung galit niya sa nanira sa kanya. Then proceed sa 20 days. Ayun, sa 60 days niya na fasting is doon na nirelease ni God ang kanyang puso. So, ako naman, yung fasting ko una is 40. Ang una-una talaga yung 1 day, 2 days, 3 days. Pero tumagal na, dahil sa mga pagsubok ng 40 days, 36 days, nag-fasting din ako ng 65 days. Pero yung 65 days is more on soup na yun. Meron ng mga soup na kanin, yung parang tawag ba, porridge na sobrang soup na talaga, yung parang soup na talaga siya. Mga tanghali, iinom ako ng ganyan, lagyan ng konting sugar o konti lang na asin para naman hindi masyadong weak ang katawan ko. So ayun, in 65 days, to God be the glory, umabot naman is pagkalooban ni God, aabot talaga yung ganun na fasting. So ayun, ako naman is every time na talagang merong mga tinatawag na pagsubok or ano pa man, trials, problems, pagtingin ko na masyado na siyang powerful na yung ganyan na mga sitwasyon na gawain ni Satan, so I need to fasting. Tulad ngayon, nasa 2 days fasting na ako kasi nagkaroon ang sitwasyon namin na parang nagigipit yung pinansyal. Iniipit ni Satan, medyo hinaharangan lahat, so kailangan kong mag-fasting para naman lumayo lumayo ang tinatawag na devourer. Kasi hindi talaga maiwasan yung devourer, talagang nandyan yan lagi. Pagtingin mo na mukhang na siya, powerful na yung kanyang gawain, you need to kneel down and fasting. Pwede din naman prayer lang, pero mas maganda fasting, kasi sa fasting kasi nagkaroon siya ng tinatawag na pagkalimot sa sarili mo. Empty yung katawan mo, empty yung tummy mo, so nagkaroon ka ng kahinaan. Kung magkaroon ka ng kahinaan, doon naman malakas ang Diyos. So, kailangan mo talagang mag-fasting. Kasi in fasting time, talagang kikilos ng Diyos. So, hindi naman porke fasting ka, halimbawa, may hinihingi ka sa Diyos na fasting, yun, ibibigay ni God yung pangangailangan mo kasi nag-fasting ka. Hindi sa lahat ng panahon yung fasting mo is ibibigay ni God. There is something way na ibibigay ni God na perfect na binigay ni God para sa'yo. Kasi na-try ko na ganyan. Nag-fasting ako pero iba yung binigay ni God. Urgent pero iba, perfect na binigay ni God. So, ganun. Tulad ng dati, nag-fasting ako 3 days. Ngayong taon lang ata, hindi ako nagkakamali. 3 days na lang ang kinakaya ko. So, ang fasting ko is, tingin ko noon, daming mga disturbo sa buhay. So, nag-fasting ako. Ang binigay ni God is blessing. Blessing naman yung binigay ni God. So, binilike sa amin yung lupa. So, ngayon, nag-fasting ako dahil, yun, naiipit nga yung financial. Parang nagigipit. Mukhang talagang iniipit siya. Hindi siya dumarating. Kailangan mag-fasting para magiging weak yung katawan at magiging strength naman si God sa puso ko. Yan, sa puso natin. So, pinaka-importante yung fasting talaga. Although, kahit na hindi sasagutin yung dasal mo, na pinasting mo,
meron talagang way si God na perfect na way. Patulad ngayon, ang fasting ako sa mga problema, at isa din na fasting ko is itong God will make a way to go to in Switzerland. So, ngayon, in 2 days ko na fasting, so ang desire ko na yon to go in Switzerland is medyo nawala na in my spiritual realm. So, sa puso ko, sa isip ko, wala na yon, nawala na yon, na gusto kong pumunta ng Switzerland. God will make a way. So iba naman ang pinikita ni God sa akin ngayon, na hindi na yung pumunta sa Switzerland o God will make a way to go Switzerland. So merong mga way na ibibigay si God na hindi, kung hindi man ganyan, merong mas the best pa na ibigay si God na ganyan. So I think I'm 2 days now in fasting, maybe 3 days tomorrow, hoping that God will move tomorrow, so that makapag-break na ako. Ganon, pag ganon talagang epekto ng fasting and prayer. May kapangyarihan talaga, may kapangyarihan siya. Kaya, kung wala ka ng fasting, busy ka na sa trabaho, busy ka na sa lahat, hanap ng pera, sigurado yun na ang dasal mo is merong harang. Kadalasan yan, empty pa yung puso mo kasi, dalawa yan, nag-aagaw yung sa puso mo, yung desire ng flesh at desire ni God, yung desire ng soul mo at desire ng Holy Spirit. So nag-empty yung puso mo kasi hindi full ang power, hindi full si God sa puso mo, kaya empty yung puso mo. Ang sabi na iba, hinahanap nila yung saya sa ano-ano mang mga sitwasyon, hanap sa kaibigan, sa family o sa anuman. Sabi nila is napupul sila. Siguro merong ganyan is tinatawag na sa fleshly desire, mga ganyan. Pero ang totoong magpupul sa'yo is si God, full yung puso mo. Si God kasi ang totoo nating Ama. Kaya ganyan. So, pinaka-importante si God. Siyempre, ang pamilya natin is importante din, pero hiram lang sila sa atin. Pinahiram lang sila sa atin, kaya nga sila is, yung iba is namamatay na dahil kinuha na sila ni God. So, pinahiram lang sa'yo. So, wag mo masyadong isipin. Siguro natural lang sa atin yun na magdamdam, mamiss natin sila, pero bumalik na sila doon sa langit. Doon sila, doon sila. Kung talagang tagasunod ka ni Kristo, believer ka of Christ, talagang doon sila sa langit. Pero kung hindi ka believer of Christ, questionable pa yung kaligtasan. Questionable pa kasi i-judge tayo sa langit eh. Ano ba ginawa mo sa mundo? Nag-share ka ba ng salita ng Diyos? Ganyan. O ano bang ginawa mo doon? Ba't ang sama-sama ng ugali? Parang ganyan. So, again, back to fasting tayo. Kung maaari, meron kayo talagang fasting. Kung maaari talaga. Ano ba naman yung mag-fasting ka ng 2 kainan? O 1 kainan, break ka ng tanghalian or 10 or 11, test kinabukasan again, ganyan. Para naman magiging weak yung katawan mo at magiging malakas ang Diyos. Alam naman natin na pag nag-fasting ka, is weak yung katawan mo at magiging stronger yung espiritu sa'yo. So, yung mga taong wag nyo na isipin yung mga taong mga mahilig magdebate, yung pinapatunayan ng ganito. Ganyan mga tao is, nandyan is kayabangan lang. Bakit ka makipagdebate sa mga taong ang utak ay sarado, ang utak ay tinatawag na toxic, di ba? Ipoprove nila sa isang salita. Halimbawa ngayon, si Kristo ay tao daw, pero hindi nila alam na si Kristo ay galing sa Diyos. Pero ang pinapapatunayan nila na si Kristo ay nagsabi na tao. Pero hindi nila binabasa na si Kristo ay galing sa langit at nagkatawang tao, di ba? So, wag kang yung papatol sa mga ganyan ng mga tao. Kasi ganyan ng mga tao is tinatawag na kayabangan lang. They are twisting the word of God to boost their religion. Ganyan mga tao is mga masasama ang mga ugali. So, ang atin is we need to share the word of God to encourage others so that they will be maging malakas sila sa pananampalataya nila kay Kristo. Kung kahit anong religion ka man, basta naniwala ka na si Kristo ay Diyos, tinanggap mo siya na Diyos at tagapagligtas, Diyos sa buhay mo, Savior mo, walang problema yon. Hindi mo na kailangan ang religion na yon. Kasi wala naman tinayo si Jesus na religion nung sa Biblia siya. Yung iba lang, sinasabi lang nila, kasi sinabi naman sa Biblia ganyan, pero hindi naman tinayo ni Jesus yan.
Ang sinabi lang ni Jesus is sharing. Tulad noong Nicodemus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tapos tinayo yung mga born again, ang pangalan. So hindi naman yun ang ibig sabihin ni Jesus. Ang ibig sabihin, ikaw ay magiging born again. Ano ka, magbago ka, magpabautismo ka, born again ka, habang buhay, ganyan. Yung iba naman, pinatayo kung ano-anong mga iglesia, di ba? In the last days, wala na pong iglesia, wala na pong simbahan, lahat yan matutunaw. O saan ka sisilong, di ba? Wala. So, ang pinaka-importante ngayon in the last days is meron tayong tinatawag na revival in the heart. Individual revival kasi darating ang panahon na wala ka na makakasama dahil auusigi na kayo. Tulad na nangyari ngayon sa India, di ba? Nangyari sa India ngayon is inuusig na sila. Yung mga church nila is sinisira. So, kung mangyayari yan sa inyo ngayon sa Pilipinas, halimbawa, so saan ka sisilong? Lahat ng fellowship center mo isisirain tulad na nangyari sa India at tulad na nangyari sa China. So you need to be revival individual in your heart. So there is a revival in the church, in the organization. After that, baka darating ang panahon na mangyayari na talagang uusigin na lahat. So saan ka sisilong kung uusigin ng lahat? So pinaka-importante na weak yung katawan mo, strength si God. Weak yung katawan mo, is weak yung soul mo, malakas si God. So, ano ba naman yung mag-fasting ka lang isang araw, tapos kinabukasan, pwede ka mag-break or kinahaponan, pwede na. So, ganun ka-importante ang fasting. Fasting talaga. Kasi,